Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalatang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Atin ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. It is common among families, especially in the countryside, to own several hectares of land. Mostly were inherited from the older generation and passed to the later generations. However, as time passes by, only a few of the current generation would have an interest on the vast land they have inherited. When in the early years, the older people are into acquiring vast areas of land, the younger people today would rather work in a rented space to earn a living. This is the case of husband and wife Jose Roy Dipon, a seaman by profession, and attorney Emeline Arboleda Dipon, a former Capiz Penro and the founder of the Tree Huggers Movement Incorporated, who owned a few hectares of land but would eventually buy the portions owned by their immediate families. They were able to acquire a total of 20 hectares of land. The problem, however, most of these lands used to be sugarcane and corn plantations. These are lands with no existing trees and other vegetation, as required by the prior crops. Seeing the sorry state of the land, they decided to start planting it with fruit trees, and with the help of a friend who offered them seedlings of cacao trees under a pay-later scheme, they made the first step of what is now a plantation of more than 3,500 fruit-bearing cacao trees, covering at least 4 hectares of land, and the planting continues today. They have also started planting other fruit-bearing trees. As Jose would say, they planted the cacao trees without any prior knowledge on how to take care of the crop and how to manage it. During the pandemic, Jose decided to stay for good and get serious with farming and cacao planting. He attended several trainings about cacao management and value-adding products. This gave birth to the Dariagan Arboleda and Dipon, or Dad's Farm in Barangay Old Gia, Maayon, Capiz. He encouraged his immediate families, who also own lands, to plant cacao trees, and the farm workers in the farm are his relatives, giving them the opportunity to earn income without staying away from their families. It was not a smooth sailing experience, however. They were learning along the process of planting the trees up to its fruit-bearing trees. Typhoon Agaton back in April 2022 battered most of his cacao trees, which made Jose frustrated. It was in one of the trainings sponsored by the Department of Agriculture Western Visayas. Jose's passion reignited after one of the speakers told him to consider his losses as an investment. While they have started producing tablea back in 2015, Jose and Emeline decided to start producing chocolates in 2022 after he retired working overseas. Today, Ogia, the chocolate brand, which got its name from their barangay, is seeing supply around Capiz and Iloilo. They have also brought their chocolates to Manila, especially during exhibits.
Ang tiyempo gid lang ya ang nagtulod sa akon nga mag-gulpi untat sa pagka OFW, pagkasiman tungod sang pandemic. Do nahadlok man ko nga at that time nga grabe gid ang infection sa all over the world. Nag-decide naglanggid ko nga maguntat kay tuod nakita ko naga-fruit na ang amon nga mga gintanong nga kakao amatamat na gadamo. Dito na ko nagumpisa dayon nga ibalik namon ang tradisyon sang pagubra sang tableya. At the same time, dito na ko naga-research upod sa mga taga-DA to add value sa kakao. So dito nag-umpisa na ang paglantaw ko sa fine chocolates na bean to bar. Sa umpisa, ang bulig nga una ginhatag sa akon sa DA is encouragement. Tungod nga nakaumpisa na kami, gindugangan na nila ang amon nga mga knowledge sa pagtanom, sa pag-propagate paged, kag ang isa paged is may mga interventions na sila like mga seminars. Dito giko na appreciate ko gid ang mga seminars kay kadamo-damo gid ko natun-an. Aside from that nga hindi gid ko ya nagdako sa uma, city boy ako ya. So wala gid ko idea. Ang DA lang gid ang nakahatag sa akon sang basic knowledge. Kaga dito man nagumpisa ang akon nga love sa pagpanguma, no? Hindi lang nga mahambal naton nga doon napilitan lang kundi nga nagustuhan ko gid kag nahiligan ko na ang pagpanguma. Tag ang DA madamo na sila sang ginpangatag sa akon ng mga sa amon nga pag harvest ining mga tree namon, ang mga water impoundment namon ining mga drums, ang rotavators, greenhouse, ang technical support, kag ining may mga ginahatag sila nga mga abuno man. On the other hand, their production averages 1,000 bars a month. They are now producing 70% dark chocolate, milk chocolate, dark chocolate with nuts, milk chocolate with nuts, white chocolate with cacao nibs, and keto sugar-free chocolate. In the recently concluded Cacao Congress in Cebu City, Dad's Farm Chocolate placed third in the Philippine First Flavored Tableya Making category out of 25 MSMEs in Waterfront Hotel Cebu last July 29, 2024. He infused red mullet, or oven-cooked salmonete, and nipa syrup in his Tableya entry, proving that the chocolates produced in Capiz are now at par with the quality of other established producers across the country. Through the High Value Crops Development Program, or HVCPD, of the Department of Agriculture Western Visayas, Dad's Farm received additional farm support and implements. HVCPD provided them a rotavator, greenhouse, solar plastic, and drums for water storage. These, along with several training programs on cacao production and value adding, are in place as part of the continuing support of DA Western Visayas to the cacao farmers. The region produces around tons of cacao seeds every year. Its growth has helped propel the agricultural sector as one of the main economic drivers in Western Visayas. This is your Department of Agriculture, Western Visayas. Maayong aga sa aton nga mga tagpalamati, sa aton nga mga viewers via online, sa aton nga Facebook live streaming, sa aton nga mga farmers, sa aton nga mga fisher folk, sa tanan naton nga mga agricultural technician, ang aton man
ng mga municipal agriculturist, ang aton provincial agriculturist, and sumungman ang aton city agriculturist. Ginatamyaw man naton ang Regional Executive Director sa DA Western Visayas, Director Dennis R. Arpia, kag ang aton duha ka Regional Technical Director for Research and Regulation, Director Zardina B. Cuello, and for Operation and Extensions ang aton OIC Director, si Ma'am Maria Teresa Solis, and the rest of the men and women of the Department of Agriculture Western Visayas sa mga attached agencies naton, maayong aga sa aton nga tanan. Isa na naman kaadlaw, panibago nga mga impormasyon ang aton nga pagdiskusyonan, ini may kaangtanan sa pinakabago, pinaka-latest nga mga updates sa National Meat Inspection Service Region 6. Hibaloon nato ang insuki na naton sa pila naton ka episode ang NMIS. Halin pa last year, tubtub subong, gani subong, bago na naman nga adlaw, hibaloon naton ang pinakabago na naman nga mga panugyan o kon mga advisory sang pila ka mga kaupod naton nga mga resource speaker sa aton nga programa subong nga aga. Pag-istoryahan naton, kaupod ang Meat Inspector 3 sa National Meat Inspection Service Region 6, si Ma'am Arfil A. Bactong, Sir Eugene Mark S. Taclas, and si Ma'am Jenny M. Cambe. Sir and Ma'am, greetings sa aton nga mga viewers. Good morning sa tanan. Ayun. And yes, umpisahan na natin ang aton nga interview. Ang una natin nga pamangkot for the ano ang pinakabago, ma'am, no, nga meat safety campaign nga ginlunsar sa NMIS 6 kag diin inigin patigayon. Sa gihapon, National Meat Inspection Service nagpadayon sa implementar sa meat safety campaign to protect public health para ma-promote ang hygienic practice sa animal slaughtering to ensure safe and quality meat for human consumption. Ang pinaka-latest na magiging conduct ang meat safety awareness seminar sa July 29, 2025 sa LGU President Rojas Capiz kag sa August 6 sa LGU Putukan. Ang mga nag-attend, ang mga dealer, traders, vendors, kag handlers nga halin sa merkado kag roadside vending. Yes, next natin mga mangkot. Ano naman ang mga tema kag mensahe nga gin-promote sa mga kampanya natin sa NMIS 6 subong naman yung 2025? Ayun, sir. So aside from the meat safety awareness advocacy seminar na nabanggit po ni April, meron po kaming tinatawag na Meat Safety Consciousness Week, which is actually ginaganap po the third week ng October. Yes. And actually, this is a month-long, naging month-long activity po siya for the National Meat Inspection Service. And ang tema nito ay kaligtasan ng kidney tungo sa bagong Pilipinas. And kasama po sa mga activities na ginagawa ni NMIS ay Meat Safety Advocacy Seminar, kasama po yung Dinos Bahay Katayan, tree planting, hanging of streamers, among others. Thank you so much, ma'am. No? Paano naman nag-participar, ma'am, ako sir, ang NMIS 6 sa patag naman niya sa animal welfare and hygiene standards, especially sa ating mga local meat handlers? Bali, sir, nag-participar si NMIS sa patag sa animal welfare base sa pag-train natin sa ating mga local government units na ang aton nga basic meat inspection training. Tapos sir, bali ginatudlo naton sa ila ng animals bago ipasok sa aton nga bahay katayan or slaughterhouse. Dapat ang animals ay hindi stress-free, healthy ang animals. Okay. And talking about seminars naman ako, mga orientation, ano ang mga seminars o orientation events na conduct sa NMIS 6 para naman sa ating mga meat handlers at mga market vendors? Ayan. So, yung ating meat safety advocacy seminar, sir, kasama po dyan yung ating meat handlers and meat vendors. And another one na orientation po natin ay yung tinatawag natin na SOMOS or yung Slaughterhouse Operations and Management Orientation Seminar. So, isa po sa mga attendees natin dito ay yung ating mga butchers at ang ating meat handlers kung saan binibigyan po sila ng familiarization
sa day-to-day operations sa slaughterhouse, kasama po yung functions ng officers, personnel na involved sa management and operations, kasama din po yung humane and hygienic slaughtering procedures, and importance na meat inspection, hygiene and sanitation, kasama din po dito yung waste management and record keeping. And at the end of the seminar orientation po, nagkakaroon tayo ng dry run kung saan po makikita ng ating mga butchers at ng ating meat handlers kung paano po yung dapat na pagsagawa ng ating operation inside the slaughterhouse. And ngayon nyo, ma'am, sino kag pila ang target nga participants sa mga training sessions natin? And ano usually ang mga key topics? Ang numbers ng target participants naman, depende na siya sa kung pila ang ikatag sa LGU na ipakanta kanila. Ang mga key topics natin, specifically sa food safety, number 1 is ginapakilala naman anay kung sino sa MMIS, ang iyong function. Next is ang food handling, ang basic traits ng food handlers. Nga ginasiguro na mo, may ara sila health certificate, nakatan sila sa health safety seminar naman. Kag ang personal hygiene, syempre ginasiguro natin nga ang pagtatap sa ila kaunahin mo or sila magkanto sa dutihan, nakapaligo, nakapaligo, nakatoothbrush, kag ang proper hand washing. Ang next is ang AO5, ang siyang administrative order, ang rules and regulation and hygienic handling of newly slaughtered meat, kag ang AO6 sa hygienic handling of chilled frozen and thawed meat in wet markets. Thank you, ma'am. And ano naman ang collaboration, kanto naman kita sa collaboration sa mga WES 6 sa ating mga local government units, sa ating mga universities, kada private sector para naman mo sa pagpasalubog sa ating mga campaign. Naghahatag kami sa technical assistance sa LGU, specifically sa mga nagatuyo na projects ng slaughterhouse from local registered establishment to single A, kung possible, classify sila sa double A classification. Sa mga university, nagabaton kami sa OGT. Hindi nagalapos sa kabulan or hasta kompleto nila ang 240 hours na require sa istilahan. Ang mga estudyante, ginadala namin sa slaughterhouse, plant, sa mga cold storage para maka-experience na makita nila para naman as nag-inspector. At the same time, naghahandak man kami sa food safety seminar ka enforcement para mamonitor naman na masunod nila ang mga guidelines. Yes, kanto naman kita sa aton mga outputs and recognition. Ano ang mga outputs o recognition na nakuha sa MMIS 6 halin na sa aton mga local mga partners? Sir, bali nakabaton man sa pinaka-flag appreciation at recognition naman sa ating mga local government units. Amo na ang mahatag din naton sa mga technical assistance ng mga safety advocacy nga na vendor natin. Yes, thank you. And ano naman ang intensive role sa MMIS 6 sa pagpatuman sa hygienic handling kag slaughtering protocol sa Iloilo kag sa Aklan? Sir, actually sir, hindi lang sa Iloilo kag Aklan. Sa ibang paging kabanhanan sir, like sa Guimaras, Antique, sa May Dumaraw sir, iban pagit nga bahin sa panay sir, nagkakanta kita sa ating mga meat safety advocacy. And may paano natin dinamonitor sa MMIS ang pagsunod naman nga sa meat establishment sa Food Safety Act o ang ating RA 10611 o kung meat inspection code sa Western Visayas, ma'am. So sir, as for Food Safety Act natin or yung RA 2611 and Meat Inspection Code of the Philippines, RA 9296 as amended by 10536. Meron po tayong mga meat inspection officers. Kami po, Sir Eugene and Gabriel, kasama po kami sa meat inspection officers. And meron din po tayong tinatawag na deputized meat inspection officers kung saan ang mga partners po natin na MIs,
sa ating mga local government unit kung saan kami po yung nagsasagawa ng inspection sa ating mga accredited or licensed meat establishments. So, pag sinabi po nating accredited meat establishments, kasama po dito yung poultry dressing plant, slaughterhouses, cold storage warehouses, meat cutting plants, and meat processing. So, meron din po tayong tinatawag sir na Meat Safety Quality Assurance Program kung saan consist po ito ng good manufacturing practices, sanitation standard operating procedures or yung SSOP, and hazard analysis control point kung saan po make sure natin na yung mga meat establishments na ito ay sumusunod sa ating national policies and standards. And we're just curious naman meron, sir, ano ang mga penalty mechanisms kung, for example, may violations ng meat establishments sa NMLS 6 jurisdiction? Bali sir, based sa ating meat inspection code of the Philippines, may harap kita mga penalties, imprisonments, nga implementa at ginabasihan tungkol sa mga violation. Halimbawa sa mga violation nga na, sir, pag ang hindi kita nagpa-ihaw dito sa hindi accredited na meat establishment, hindi dokumentado ang aton nga mga karne, bali nagkarga kita sa hindi accredited nga meat inspection, kag-iban pa sir. Yes, angat naman sa pag-tanaw sa NMLS seal or proper meat inspection, ano ang mga public advisories natin maging pagwa sa NMLS 6 nga para sa ating mga konsumidor? Bali, sa subong, padayon kita nga nagkakanda ang meat inspection at advocacy seminar sa mga kabaluahanan. Kung sa digin, hindi sulit-sulit, ginanawang hambal sa mga nagbakal sa karne na dapat siguraduhon din nila nga may naka-display nga MIC sa atong meat inspection certificate para sa local products, kag COMI, certificate of meat inspection sa imported. Kasi siyempre, dapat i-check nila nga ang mga baboy may tatak sa slaughterhouse para sigurado na nag-agi ini sa atong slaughterhouse kag inspection sa deputized kag authorized natin nga meat inspector. Yes, kung ano naman ang ating mga efforts sa NMLS 6 para mapabaskog pa din natin ang digital transformation kaya sa MTV registration system o kung inspection workflows. Bali, as of now, sir, sa nahabalin sa MTV registration system, as of now, manual pa si NMIS. Pero may ara na si NMIS na in-house under development pa. And actually, sir, may ara na si NMIS na running na system, which is NARIS or ang National Meat Inspection Service Accreditation and Registration System. Amo na, sir, sa ano naman na, sir, sa mga meat establishment nato. Amo na ang sa pag-submit sa aton mga meat establishments ang ila documentary requirements para sa ila renewal or new pagbago sa ilang license or operate, sir. Okay. And we're curious paano naman din implement sa NMLS 6 ang awareness campaigns ang work naman nila sa antimicrobial resistance o kung AMR sa atong mga local mga stakeholders. As laboratory focus, ang National Meat Inspection Service Laboratory Division may annual scheduled collections ng sample for laboratory tests sa tanan ng accredited meat establishment. Sa bulig sa plant officer kag deputized meat inspector naton, nag-collect kami isang sample, isang intestine na may fecal content halin sa manok, baboy, kag baka. Kaya ginasabit naman inaasa sa Central Meat Laboratory agad nga i-process nila ang testing. Tapos ang result, ginapadala balik diri sa amon kaya ginahatagan namon kapit ang aton yung mga establishment. And lastly na lang, ano ang mga dinaset na long-term goals at ang target sa NMLS 6 para naman sa food safety at meat inspection sa masunod naman ng mga tinuog, sir? So,
isa po sa long-term goal ni NMIS for food safety, particularly sa ating meat inspection, ay yung pag-standardize po ng ating mga tinatawag na locally registered meat establishment. So, ang goal po natin is ma-accredit sila or ma-license sila into single A meat establishment to double A. So, pag sinabi po natin single A, sinusunod po nila yung minimum adequacy ng livestock and fowls na in-slaughter natin sa slaughterhouses. And within the city or municipality lang po distribution nito. And then yung sunod na goal po natin from single A ay maging double A standard po sila, which is semi-automated na po kanilang facilities, and yung operational procedures po nila ay sufficiently adequate sa pag-slaughter ng ating food animals. And of course po, yung mga meat establishments na ito ay sumusunod po sa ating good manufacturing practices and sanitation standard operating procedures. Yes, there you have it mga ka-agri. Nabatian natin ang pila ka mga updates kag latest na mga progress, especially sa atong National Meat Inspection Service dito sa Region 6. And pasalamatan na natin ang atong mga resource speakers sa buong aga na naghatag man kag nag-share sa ilang agribaluagod na napalabot sa atong mga local na mga stakeholders dito sa Western Visayas. Sa masunod na naman na episode, panibag-o na naman na topic ang atong pag-istoryahan kag makaukod naman natin ang pila ka mga key officials o mga personnel sa nagkalain-lain ng mga attached agencies sa ilalim sa Department of Agriculture Western Visayas. Sa liwat, ini si John Candelario, gikan sa Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Maayong aga sa atong tanan. There was a time when calamansi ruled the orchards of Guimaras. Its scent, its promise, its profit. But as years passed, the trees bore fewer fruits. Pests, aging groves, and changing markets slowly pushed this once booming industry into the background. For decades, calamansi farming was a way of life in Guimaras. Families built homes, sent children to school, and supported communities, all with the help of a small but mighty citrus fruit. But nature had its way. Trees aged, pests spread, and many farmers turned to other crops, hoping for more secure returns. Still, the spirit of calamansi never left, and today, its story is being rewritten. Sa unaya, ang amon nga production sa kalamansi, syempre gamay akong presa subong kay sa unaya ng datila kami ng kapuno kaldayon ang amon nga mga hindi bakal sa kalamansi amon nagyapon ang ginadala sa Bacolod kay ginadala sa Iloilo. Dayon nakita mo naman nga daw nag-amat-amat ni siya namin ang income tungod nga daw damo naman ang nakabakal tungod nga damo naman sa mga production sa kalamansi diri sa Guimaras. Amo na nga mga processing nga production amo na nga daw na-expand kami na sang amon nga nga tanom kag nakita mo namin nga man ang income during sang peak season, tapos damo man ang nagabakal damo na nga maka-income man kami kag mabawi man ang mga gasto sa abono kag sa patanim namin. Ang calamansi grower almost na 7 years starting until now. Ang pagkakalamansi ay kailangan hands-on, tiyaga, tapos dedication sa pagkakalamansi. Tapos sa una, ang kalamansi sa mga seasonal lang sila compare now. Kailangan may technology bago na technique na mapabunga mo sa off-season.
To bring calamansi farming back to life, the Department of Agriculture, through the Provincial Office for Agricultural Services or POAS, stepped in with more than just seedlings. They brought technical know-how, a roadmap for recovery, and a renewed sense of purpose. From providing quality planting materials to hands-on training in pest management and tree rehabilitation, POAS helped transform struggling orchards into thriving farms once again. Farmers also received post-harvest training and access to support facilities, making sure every fruit harvested is fresh, clean, and ready for the market. Okay. Now, for the specific intervention sa calamansi industry sa probinsya sa Guimaras, the Provincial Office for Agricultural Services is crafting a roadmap dated 2025 to 2029. Now, this roadmap will give the direction sa aton nga calamansi industry sa probinsya by identifying the challenges and what would be the specific intervention would become up. So we conduct focus group discussion with the calamansi growers para nga sa ila mismo magahalin kung ano ba na ang problema, ano ang ugat sang problema nila, kag amo na siya ang hatagan sang solusyon sang probinsya sang Guimaras. But no intervention works without the hands and hearts of farmers. They are the real drivers of revival. Working together through cooperatives, they embraced better practices. Their dedication is now bearing fruit. Si GBMPC nakabuligid sa calamansi farmers ang Guimaras paagi sa pag-extend sa loan para nga ma-avail sa mga members sa maintenance sa ilang mga calamansi plantation kag mahatagan man sila access sa market na kung sabihin may kita weekly nga cluster scheduling para sa baligya sang ilang mga fresh calamansi sa kay GBMPC. Today, Guimaras farmers are doing more than just selling fresh calamansi. They're creating value. Juices, concentrates, and a variety of delicious delicacies are now part of their product lines. With support and training, they've reached pasalubong centers, groceries, and even online stores. Farming has become agribusiness. Ako isa ka bata man si Professor sa Barangay Rizal, Hordan, Guimaras. Ang akong association, sa Guimaras Herbal Growers Association, kag Poblacion Farmers Association sa Hordan. Mga supply sa calamansi ginakuha ko sa among mga members na nag-produce sa mga calamansi growers. Na-inspired gid sa akon sa pag-produce ng calamansi, pag-process ng calamansi juice. Amo ang pagbulig sa akon mga member farmers nga pag mag-oversupply ang calamansi, hindi sila madunutan kag hindi makadto sa wastage ang ilang mga product. And along the way, nakita ko ang needs ng kabataan kinahanglan ma-avoid nila ang mga sodas. So, nag-decide ako nga mag-supply sa central school, sa mga elementary school children. And nakabulig man, more or less nakabulig man sa akong income. Aside na ang kabataan, makainom sang healthy drinks. But revival is just the beginning. To keep the momentum, the Department of Agriculture and POAS continues to lead the way, helping farmers integrate calamansi into diversified farms, improving nursery operations, and strengthening market access. It's a long-term vision of sustainability, where tradition meets innovation and every orchard becomes a livelihood for generations. So, in terms of the challenges in the low-yield production in calamansi industry in the province, the provincial government procured a farm production inputs like the organic and inorganic fertilizer. So, pag ma-identify na namon si farmer
we're going to go ta mag-visit sa ilang farm, i-assess namon kung ano ang really na needs nila. Tapos dira kami maghatag sa amon nga specific nga intervention based on the actual scenario sa ilang farm. Through POAS, may ara kami isang naka-reserve na buffer stocks of the pesticide and insecticide. So ang himuon ng farmer is submit siya sang report nga may infestation sa specific na peste sa iyang kalamansi, and then ang POAS is magakadto sa ilang farm ka maghatag sang nagakaigo nga technology upod na ang mga pesticide and insecticide. Limited market access. Amo na siya ang isa ka dako gid nga challenges nga ginatubang sa aton nga kalamansi growers diri sa probinsya. But sa liwat nagapasalamat kami sa Department of Agriculture through High Value Crops and F2C2 nga sila naghatag sang processing center diri sa isa ka cooperative sa probinsya sang Guimaras. Now, ano ang makabenepisyo sina? So, ang mga farmers naton sa kalamansi growers is direkta nga pwede makabaligya sa cooperative, which is the Guimaras Brethren Multipurpose Cooperative. And then, the Guimaras Brethren Multipurpose Cooperative, amo na siya man ang mag-cater sa other nilang nga supply, kaya ginabaligya mo na siya outside in the Guimaras. So, ang role ni province is to connect the farmers into the cooperative. From struggle to strength, from decline to resurgence, calamansi in Guimaras is more than just a crop. It's a story of resilience, reinvention, and the enduring spirit of a farming community that never gave up. The future is bright, the fruit is green, and the comeback is real. Development. So now there's an integration not only on the agriculture part but also the environment. So that's really one thing when I look at the SLIMA project. That's one thing that attracts me because I know that this is not just a one-shot deal project. No? So apart from the 5 years, I know because it also has a research and development component, and the LGU is basically really serious about this project, and I think it's just the right thing that the LGU also should be serious about this project. And the third objective is to determine the adoption of soil and water conservation technologies, its benefits to farmers, and environmental impact. So these three are actually embedded in the entire implementation of the project. One thing good about SLIMA, BSWM created a technical and mentoring team to expedite the processes involved in project implementation. So the monitoring team not only conducts monitoring but also provides technical assistance. So every month from the national office, the BSWM team composed of 4 people of different expertise come down to the LGU, go around the project areas, provide the technical support, interact with us, also with the farmers. So that's one good practice of this project. Nakakuha ng pondo na umaabot sa 12 million pesos mula sa Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management at mula sa Department of Agriculture National Corn Program at naging instrumento sa pagpapabilis ng implementasyon ng proyektong research and development sa mga bukirin ng mga magsasaka. Sa unang taon ng implementasyon, mayroong 13 magsasaka na nakipagtulungan na may kabuuang 20 hektarya ng lupa mula sa barangay Agkukok. Sa dulo ng taon, lubawag ito sa parehong barangay nang madagdagan pa ng 23 magsasakang nakipagtulungan na may kabuuang 21 hektarya. Kabuuang 41 hektarya para sa barangay Agkukok lamang. Yung bago po dumating yung CRM dito, sa amin dito, nagmanais na kami dati bago dumating yung project.
Kaso lang, yun lang talaga, makikita mo sa mga area namin, nice lang talaga. Lahat. Wala ka nang iba makikita sa area. Tapos, siyempre, hindi din namin alam yung about sa mga tinatawag nilang contouring. Si ano sila pangubalot. Isang una, paray. Mais. Lapot lang na sa umada, mais. Umadag na, mga balingay. Ang panawagan ba sa mag-apon sa daw mga ayot bulu ba kanda. Ito mo daw mag-apon. Siya mabibitisyon ay kung makatundok to doon. Mo daw bulu ba sa pagaliin namin. Kaya kung may mga ribig ka sa daya, siya mo pinag training niya na. Ang toko nito sa mga at koko. Tingnan. Hindi lang naman ito. Hindi lang nakita mo mula yung mga tanong tiba tuwa na sundon mo ay kita mo. Ito lapad-lapad mga tanong ito sa akin. Ano daw niya kaya ito ang Santos na tandaan ko doon mga ginagturan namin ito na makabuligid ka mo ito mga tanong nanda. Kaya gusto ko good na anda mo. Ang presada sa video pa ron. Lain na ay sano ka. Bumbuligan kami sa pagtulog ba? Sa una, mga tanin, mga saling, kung kuranin dyan. Tudo ka rin, mga prutas yung kanan, mga pinya, mga sabing baridan doon saling. So, nag-aamwag mo isipan mo mga talong nagdugang. Nakikita mo ba na ang ining kinaalam na gitudlo sa inyo? Sa karon, makabulig ini siya o hindi ini siya makabulig sa mga para sa inyo? Makabulig yan. Makabulig. Sa ikalawang taon nito, lumalak ang proyekto ng SLRMA sa Barangay Cristina na may 23 magsasaka sa kabuuang 22.5 na hektarya. Sa ikatatlong taon, lumawak ito sa Barangay Epero na may 10 magsasaka sa kabuuang 27.4 hectares. Sa ika-4 na taon, nagsagawa ang proyekto sa Barangay Candelaria na may 16 na magsasakang nakipagtulungan na may 20 hektarya. Sa kabuuan, 85 magsasaka ang nakipagtulungan na sumasaklaw sa 110.4 na hektarya. Ako naging OFW, naisip ko, wala sa Manila, wala kang area na dako. So, ang naisip ko, magtanom. Kaya wala mo dito, binabakal ang tanan mo. Kaya magtanoman ko, galing to syempre, ang tanom ko, ng gulay na sang tanan, sang barangay. Ito naisip ko na magbalik sa area ko para at least sa area ko, kung gusto ako katanin kung doon ko gusto. Nagpursige ako, after ko mag-OFW, nabalik din ako sa area ko. Na kahit pa paano, nakapundar ako sa concrete na balay, at least natapos ko na akong balay dito sa Manila. Mga ilang taon na, may nakapag-open sa akin sa about sa SLRMA. Bali, ang tiyo ko na nag-approach sa akin na basta gusto mo na mag-tanong sa mga produkto, mga fruiteries. Di sa akin nga naman problema kasi ako gusto ko magtanong. Di nabatan ko ang project sa SLRMA until wala gano'n naka-income na ako. Actually, ang income ko, dako na dito sa mga ibibig sa akin, sa mga kinawala sa kapang balay, sa mga needs namin, sa mga bata. Dako din ang pasalamat ko sa SLRMA na paano
amat-amat, kaya siyempre, hindi naman gagad ako ang tayo sa SLRMA, pero amat-amat, nag-iara, nagala nga sa mga soccer, pero i-expand namin, hasta nga, until sabihin, hindi pa naman naubos ang 10 hectares na pero amat-amat lang, kaya siyempre, kung din lang itong soccer, ano lang ito ang dinadugan namin sa area naman para naubos namin itong 10 hectares. Bakla dito sa nagulig sa akin sa mga training, sa mga contouring, sa mga about sa mga eco na farming. Bakla din. Actually, sa processing sa aming mga seminar, nakaano kami sa processing sa mga prutas, about sa paghimo sa chocolate, from cacao fruits, saging to banana chips, tapos sa kalamansi, to juice. Dako dito sa naibulog kay actually gina-adapt ko, kaya ginahilo ko dito para sa mga bata. Dako nabulog. Ang sa isa na, yung na tuglo din sa akon, about sa contouring, kung gaano kalayo, kung paano nagtanong, paano mo maalagaan ng isang puno, like banana. Dako bigyan na naibulig sa akon, kung saan mo nagwaon ng soccer, saan gaano kadako, pinakabulan ang sang saging, dako bigaya, kaya nga gusto ko kung may pagkakataon na gusto ko ibulig ko sa iba ang kaalaman ko nga. Willing ako na nagtao sa kaalaman ko na natutunan ko sa SLRMA. Dapat ko na niyang gintundo sa inyo. Dapat hindi mo na nga sa isip at sa puso mo dapat. Para na sa ulihi, i-apply mo sa inyo na pangabuli na kung ano yung natutunan mo sa gintundo sa SLRMA. Ang contouring ay isang matagal ng epektibong pamamaraan sa pagsasaka. Ito ay tumutulong sa pagprotekta ng lupa laban sa pagkaubos at pagkabuho. Ang proyektong SLRMA ay nakatuon din sa pagbibigay ng mga farm inputs para sa produksyon ng mga magsasaka. Layunin ng proyekto na itaas ang kalagayan ng ekonomiya ng munisipalidad, bawasan ang pagkadepende sa monocropping at itaguyod ang pangangalaga ng kalikasan sa mga magsasaka ng tapas kapis. Sa unang taon kasi, siyempre medyo dagdag sa konting oras, trabaho kasi gumagawa ka ng content, bago sa pagpa-farm kasi may contour na, tsaka may konting diferensya na sa kinikita mo sa pagmamais po. Mga 1 year may konting diferensya na po. Ang pagbabago sa mga siguro nakikita ko sa pangalawang taon na. Ang una kong inamin sa konto ko is pineapple. Pineapple kasi ang nakita ko doon, malaking bagay po na sa pineapple ko nakapag po ako ng 15,000. Sunod nun, sa banana, medyo lumaki ang medyo may ka-diferensya konti sa mais, pero pagdating naman sa banana, nabawi po yun. Parang, kumbaga, another income po. Malaki. So, first na, ko po, nasa 10,000 po yun. Marami na rin kami mga trainings na So, ang naitulong nun sa akin, sa training, mga trainings, kung paano mag-manage ng farm, tsaka hindi mo sabihin na dahil din sa project, tsaka tulong ng gobyerno, mahirap sabihin na wala kang pro. Malaki siguro, tsaka sabihin ko sa iyo na ma'am na ang naitulong ng project sa akin mula sa simula hanggang sa ngayon ng project namin. Yun na po, yung bahay ko na yan, nakapagpatayo, malaking naitulog sa akin ng project namin kasi
Siyempre, kung ibasin mo lang sa pagsasaka tsaka sa income ng teacher, hindi ka makapagpatayo ng ganyang kalaking bahay. Upang higit pang itaguyod ang inisyatibong ito, nakipagtulungan ang tapas sa iba't ibang tanggapan. Kabilang nga ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Municipal Environment and Natural Resources, Municipal Social and Welfare Development Office, at ang LGU Gender and Development Office. Pulgod kami diri nga nag-abot ang project sa amat-amat, mga nakabulig sa ilang pangabuhi. Makita na naman subong ang ilang sitwasyon sa amat-amat, ilang balay, nag-aarasinso. Kay gabis man naman sa testimonyo sa amon nga farmer mo, kay kada isa gina-interview namin. Nag-visit gina naman sila ma'am weekly. Ang amon nga BSWM monthly. So makita din naman ma'am ang improvements ang amon ng mga ka-operator. Isa sa mga mahalagang resulta ng proyekto ay ang pagpapaunlad ng bayanihan spirit sa mga magsasakang nakipagtulungan. Well, first of all, ako nagpapasalamat sa attached agency ng Department of Agriculture, which is yung Bureau of Soil Water Management. And they've been here for almost about 5 years. They're coming back and forth. And they are the one, and I've been telling them to help our farmers. And after so many times of introduction ito at saka dissemination of information sa kanila, nakita nila na dapat itong tingnan kung talagang bagay sa kanila. And now, the fruits, after 5 years, nakita nila na maganda pala itong ibinunga nitong contouring na ito, at lahat halos ng mga farmers doon sa Alcoco ay gumaan ang kanilang kabuhayan, kumita sila, and then yung iba nakabili na ng mga motorsiklo na pagpagawa ng bahay because yung idinulot ng kabutihan na ito sa mga muna. Malaki po ang pasasalamat ko sa mga taga-BSWM Department na dahil po doon sa proyekto ninyo po, malaki pong tulong at saka pagbabago ng pamumuhay namin mag-asawa. Gaya ng dyan, kung nakikita ninyo sa akin, maliit lang yung dyan naman, yung pinapakita ko sa inyo, maliit lang yun, nasa 10 lang yan. Pero ang income yan sa isang taon, sasabihin ko siya, mahigit mga 50,000 yan. Ang income yan. Maliit lang nga yan, kasi ano yan eh, kumbaga integrated talaga. May kalamansi, saging, kakao, mais, may mga talong, may mga ano din yan. Basta marami po yun, ma'am. Malaki talagang pasasalamat ko sa BSWM dahil sa mga trainings na pinarating nila kasi dahil doon marami kami natutunan, lalo na ako. Ako, ma'am, lahat na trainings ko na-apply ko yun. Lalo yung mga pupunta kami sa ibang lugar para lang mag-observe. Makita yung mga kung anong klase ang pagiging farmer doon sa isang pagsasaka doon sa ibang lugar. Ay na-absorb ko yun tapos ina-apply ko sa sarili ko. Kaya sabi ko doon, may pangarap din ako na sana gusto ko rin sana lahat na farmer sundin at dadayahin yung project ng sila lalo na dito sa akin. Pag ganito kahit kunting area lang, kahit hindi umabot ng isang hektar, sigurado ako pag ganito ang gagawin ng isang farmer sa farm nila, sigurado ako malaking maitulong nun sa hanap buhay talaga. Ang bayan ng Tapas ay patungo na sa pagiging isang bayan na kilala sa produksyon ng organikong agrikultura. Isang positibong hakbang patungo sa sustainable at environmentally friendly na pamamaraan ng pagsasaka. From day one ako mo po, sabi ko, let's organize yung Barangay Farmers Association sa 58 barangays. Yan kagad ang inuna ko. Now, let's organize that because that is the key important for us to give them the complete and reliable information about what is needed sa kanilang lupa.
Madalas kami nakikipag-meeting, kinakausap ko itong mga farmers at ako nagpapasalamat din sa mga ayudang itinutulong sa amin ng Department of Agriculture. Okay? At ito ay isa ring paraan na makatulong din sa kanila. But sometimes, sabi ko nga, if it's possible na yung tulong na ibinababa sa amin dito, pinakamaganda niyan kung mag-uusap-usap muna tayo rito at malaman kung ano ba talaga ang kinakailangan namin dito. And sinasabi ko ito dahil mahal ko talaga ang mga farmers. Okay? Ito ang kabuhayan namin dito sa munisipalidad ng Tapas. Halos lahat dito ang alam na hanap buhay ay ang pagtatanim. Okay? At dito ko ibinubuhos ang aking malalaman at pasalamat ako at pagiging ng aking mga empleyado na sa Department of Agriculture na hindi sumusurrender in spite of the fact na yung terrain namin dito ay napakahirap. The weather is another one. Unpredictable ang weather dito. And yet, nakikita niyo naman siguro ang resulta na from nothing, we are able to develop something. Okay? And hindi kami titigil hanggang dyan lang ang maabot nila. Sabi ko nga from the start, gusto ko itong maging modelo na maging self-reliant, masustain nila lahat ang aming ginagawa dito at kung pwede, ay kami ang magpakain sa buong Pilipinas, which kung kakayanin, ay talagang hindi naman imposible dito dahil sa laki at lawak ng aming lupa. Hindi lamang binago ng proyektong SLRMA ang mga praktikal ng pagsasaka, kundi pati na rin ang mga buhay ng mga nagsasaka sa Tapas. Nagbukas ng landas patungo sa mas maliwanag at mas matibay na hinaharap. Habang tinitingnan natin ang hinaharap, tumayo ang Tapas bilang patunay kung ano ang maaaring maabot sa pamamagitan ng pagtutulungan, dedikasyon at pagtitiwala sa mga kalikasan na pag-unlad. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya at agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.